Ito mga paps, yung bahagi ng ating agribisi farm. Ito yung pintuan. So meron tayong kubo dyan. Diyan tayo nagpapahinga. Yung pagpasok natin dito, yun, may puno tayo ng mandarin dyan. Dalawa. Yun yung ating bahay-bahay. Yan, yung mga alaga natin. May mga pabo tayo dito. Tapos yung mga manok na pinapalaki natin dito. Yan. Yung mga itlogan ng manok natin, mga paps na nakagala. So, mga yan. May mga itlog na naman. O, yan. Tapos dito, may mga breeders tayo dito. Yan, puro native yan mga paps, pero malalaking lahi. Yan, may mga itlogan din sila dyan. Ayun, may net pa tayong hindi nagagamit dito. Gagamitin din natin yan. Kabanda rito, ito, yung mga halaman natin, may mga ampalaya na tayo dyan. Dito, may mga kamote na naunang naitanim. Ito, yung ating fish pond. Ito, yung mga talong natin na andyan. Yan. Tapos, bukid na yan. Ito naman yung first batch ng ating mga baboy. Kumuha tayo ng 3 na aalagaan. Ang isa dito ay yung puti. Yan yung purong hybrid. At yung 2 na may kulay, iyan naman ay half-half breed. Ibig sabihin yung nanay nila native, tapos yung tatay niyan ay hybrid. Ito yung simula ng ating pagbababoyan. At nagbabalak pa tayo na dagdagan ito ng purong-purong native para sa ganon ay mapakinabangan ito yung ma-harvest natin dun sa taniman natin. Dahil ang purpose talaga natin dun sa pagtanim ng mga iba't ibang klase ng gulay ay para sa ating mga native pig na siyang ating aalagaan dito sa agribisi farm. Yung farm natin, bale magkahiwalay siya. Iba yung nauna, yung mga halamanan natin, tsaka dito malapit sa bahay, andito yung mga naunang mga alaga natin. Ito naman mga paps, yung area ng ating gulayan dito sa agribisi farm. So ito, maliliit pa, mga bagong tanim pa, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Itong bahagi na una na to, mga ilang hilera, ay talong yan. Then sumunod doon yung ating kamatis. Sunod doon yung ating sili, saka yung isa pa doon yung okra. Saka yung may trellis na yon, yun yung ating palang. So ito muna yung ating nalinisan at ating natamnan. Ang area nito ay umaabot ng 1/4 hectare o 2,500 square meters. So malaki pa yan doon. Pinapalinisan pa natin yon paparoon. Yang virgin forest na yan, lilinisan pa rin natin yan. Ito yung mga gumagapang na mga tanim natin. So meron tayo dito, magpapakain na tayo sa ating hito. Kasi papakita ko sa inyo mga paps, sa area na to, andyan yung ating fish pond.
yung ating earth pond. So ayan, patuloy pa rin ang paglilinis natin sa bahagi na yan hanggang doon. Sa bahagi dito, bandang dulo, andito yung ating earth pond. Ang palibot ng ating earth pond ay tataniman natin ng saging tsaka gabi na siyang magiging pakain natin sa ating mga alagang hayop. Ito yung ating earth pond, 40 square meters ito. Ito natin, lalagyan natin ito ng hito. Pakain na tayo mga paps. So etong kabuuan ng gagawin nating farm dito, meron na rin tayong kasaba dito. Tatamnan natin lahat ito in preparation doon sa ating paghahayupan. So binabalak natin na maging self-sufficiency yung ating gagawing farm, para kung hindi man lahat ay halos lahat ng production nandito na sa loob ng farm. Hindi na tayo gaanong bibili ng mga kailangan natin para sa ating mga hayop. More on native naman ang alagaan natin dito. So hindi muna natin kailangan yung mga masyadong commercialized na pagkain ng hayop. Gusto natin i-produce na ng farm natin yung consumption ng ating mga alagaang hayop. Sa itong gilid na to ng ating AgriBC farm ay tataniman natin ng kamote. Etong kamote na to ay madaming purpose. So ito, pag nabuhay ito, pwede itong talbos, pantao, o kaya yung dahon, pwede rin kokonsumo ng tao. Pwede rin, pati yung laman mga paps, ay pwede sa tao. Overall, ano na ang inabot ng AgriBC farm? So meron na tayo dito mga paps ng concrete pond. Ang inaalagaan natin dito ay mga hito. Ito yung ating earth pond, 40 square meters ito. Ito natin, lalagyan natin ito ng hito. Meron na rin tayong mga manok dito, yung native o kaya kamanukan ang ating inaalagaang mga lahi ng manok dito. So far, nasa 30 heads na itong aking mga alaga dito sa AgriBC farm. Nasimulan na rin natin yung ating pag-aalaga ng baboy dito sa ating farm. So nagsimula na ako ng 3 pirasong baboy. Yung 2 native, then 1 hybrid. Hopefully, maparami naman natin ito. Of course dito, marami na rin tayong naitanim na mga gulay dito. Meron na tayong 7 klaseng gulay ang naitanim dito sa ating agri. Mga bagay-bagay na nagaganap dito sa ating farm ay sana ating mapagyaman at patuloy nating ibahagi. Ito ay hindi para ipagyabang, kundi sana magkaroon o magbigay ng inspirasyon sa iba, lalong-lalo na dito sa probinsya na kung saan mahirap kumita ang pera. Maraming salamat mga paps sa inyong pagsubaybay sa aking mumunting channel. Mabuhay kayo and God bless.